Magiging official na nga ba itong trade nitong Converge FiberXs at nitong NLEX Road Warriors? Dalawang teams na parehong medyo nag-i-struggle ang performance ngayon dito sa early stages nitong Philippine Cup. Alam nating maaga pa pero sigurado ako narinig na ninyo yung mga bali-balita na itong si Robert Bolick hindi masaya dito sa NLEX Road Warriors. At ang NLEX Road Warriors ngayon nangangailangan ng panibagong point guard lalo na at hindi pa natin natitiyak kung gaano katagal yung recovery ni Jordan Heading. Itong kay Mikey Williams parang wala nang nangyayari dito dahil sa haba nung nagiging negosasyon nila ay parang wala nang nagiging katapusan, so baka sumuko na Converge dyan at susubukan na lamang nilang makuha itong si Robert Bolick mula dito sa lineup ng NLEX. Ngayon, kung sino magiging kapalit, yan ang tanong. Siguro alam natin na hihilingin 100% tiyak nitong NLEX isa do sa member ng starting 5 nitong Converge FiberXs. Siyempre, puwera na dyan si Jordan Heading dahil meron tong injury. At hindi naman pakakawalan nitong Converge si Justin Arana at si Justin Baltasar kahit na Robert Bolick pa ang kapalit. So talagang ang magiging option na lang dyan si Alex Stockton o si Shawnee Winston. Doon sa dalawang nabanggit na players, sa tingin ko most likely ang papalitan ang ititrade dyan ng Converge if ever ay itong si Shawnee Winston. Mahirap pakawalan si Alex Stockton dahil sa husay nito sa depensa at opensa. Ngayon, kung ayaw naman pakawalan ng Converge itong si Alex Stockton at si Shawnee Winston, posible na ang gawin nila mag-offer ng multiple players kapalit ni Robert Bolick. For example, pwedeng i-trade na itong Converge itong si Jeyo Ambohot, si Brian Santos, si JL De Los Santos at yung kanilang first round draft pick at second round draft pick kapalit nito si Bolick. Medyo mabigat yan para sa Converge, mauubos yung bench nila. Pero at least magkakaroon sila ng isang additional point guard na magagamit dahil walang kasiguraduhan kung anong mangyayari dito kay Robert, kay Jordan Heading at kung kailan ito makababalik. Kaya magandang deal yan sa Converge if ever. Samantala naman, ang isa pa nating balita ngayon na lumalabas, itong Phoenix Jubel Masters daw ay gagawa din ng mga major movements doon sa kanilang koponan dahil hindi na nga maganda yung kanilang pinapakita. Medyo nakaka-alarma na yan kung ikaw ay isang taga-subaybay ng Phoenix Jewel Masters. Kaya abangan natin kung sino yung mga players na pwedeng kunin ng Phoenix. Wala namang duda na kinakailangan ng Phoenix na magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang koponan. Pero ang tanong ay kaya ba ng management na sabihin na natin mag-offer o mag-sustain ng mga players dahil kung kulang sa budget itong Phoenix Jewel Masters, magiging problema talaga kung saan sila kukuha ng mga players na pwede nilang ipalit dahil kahit gusto nang makipag-trade ng Phoenix kung limitado budget nila, magiging problema yan talaga. So yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong Phoenix Jewel Masters kung sakasakali nga na matutuloy. If ever mangyari yan, sigurado na magiging maganda resulta nito para dito kay Coach Jamaic Jarin. Ngayon, yun namang mga ibang teams, interesado actually na kunin yung mga top players ng Phoenix katulad nila Perkins, ni Tio at ni Balungay dahil alam nga nila na medyo struggling financially itong komponan na nabanggit. Ngayon, depende na lang yan kung gaano katagal itong Phoenix dito sa PBA. Ang maliwanag dyan, hindi magkakaroon ng pagbabago sa performance ng Phoenix kung hindi sila magte-trade ng mga players. Kaya iyan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti nitong Jewel Masters kung gagawin nila talaga yan.